Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Sa mga subscribers natin and followers dyan, magandang araw sa inyo. At doon naman sa mga first time tayo mapanood na yung video natin naligaw lang sa inyong mga feed, welcome sa aking channel. And may FB page din tayo, ATTY Elvin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa reinstatement pending appeal. Ito yung may decision na reinstated yung complainant pero naka-appeal pa yung employer. Now, ang issue dito na pag-uusapan natin, paano ba yun? Hindi pa rin na-reinstate ang pinapa-reinstate na complainant. Kailan ba dapat ma-reinstate yan? Pinag-discuss natin, no? Bago tayo mag-proceed, shoutout muna natin ang ating mga subscribers and followers. Toast. Kasi toast. Amoy bulalo ka. Winter. Ano ka dito? Pakita ka sa camera. Ay ka sa mga subscribers and followers. Si Winter. Ito si Toast. Makulit. Si Makulit. Ayun. So bale, itong pag-uusapan natin galing sa question ng isang subscriber natin. Kasi ang nangyari sa kanila, nanalo na raw sila sa kaso, tapos may reinstatement daw. Sa money claims, 41K ang napanalunan, nakuha na raw niya. Ang problema, habang ina-appeal, na nanalo rin sa NLRC Commission at nasa CA na raw. So ang concern niya, hindi pa siya na-reinstate, mag-anim na buwan na. So paano daw ba yun? Well, sa ating kasing labor code, ganito dapat. Sa Article 229, nakalagay dyan na the decision of the labor arbiter reinstating the dismissed employee shall be immediately executory. Okay? Even pending appeal. Now, the dismissed employee may be reinstated physically based on the same terms and conditions prevailing prior to his dismissal or separation. The employer
may however reinstate the employee only on payroll. So, ganun ang rule dyan. Ang ibig sabihin, kapag may decision na raw si labor arbiter na reinstated ang isang empleyado, immediately, kahit mag-appeal pa si employer, i-execute na dapat yung reinstatement aspect ng decision. Hindi kailangan na mag-file ng motion for execution dyan. Sa pag-reinstate, dalawa ang options ni employer. Una, pwedeng i-physical reinstatement niya lang or i-reinstate niya on payroll. Pag sinabi mong physical reinstatement, talagang ma-reinstate siya ng babalik sa trabaho, no? Babalik sa trabaho. Papasok, araw-araw, ganun. Kung payroll naman, sa sahod lang siya, no? Sa payroll lang siya ma-reinstate, pero hindi siya papapasukin ng physical. So, ang pinaka-reason behind that is in terms of bakit may payroll, kung medyo inis sa kanya yung employer niya, ayaw siya makita, sa payroll na lang habang pinaglalabanan sa appeal, no? Kasi baka mabuisit na si employer niya sa kanya. Doon naman sa physical, sa actual, ginagawa yun, parang yung employer sabihin nun, sasahuran kita tapos hindi ka naman papasok, ano kasi sinusuwerte? Mga ganun, ano. View ko lang yan. Ang concern ko rin dito sa question ni subscriber natin, hindi niya binanggit kung saan siya nanalo na may reinstatement, no? Kasi kung sa labor arbiter siya nanalo na may reinstatement, napakatagal na ng 8 months at hindi ka pa rin na-reinstate. Dapat immediately executory yan. Ngayon, kung ang hindi pag-reinstate ay kasalanan ng employer mo, meron ka ng reinstatement salary na good for 8 months. Kung sa labor arbiter yan. So, magpa-recompute ka, mag-motion for recomputation ka, and update, no? Kung ang decision sa'yo ay illegal dismissal with reinstatement. Diba? Ngayon, kung halimbawa, sa commission ka naman nanalo, talo ka sa labor arbiter, na reverse doon sa NLRC commission, hindi immediately executory ang decision dyan sa commission. Ang mangyayari dyan, mag-aantay ka na maging final executory ang decision ng commission bago ka mag-file ng motion for execution. So, halimbawa, nanalo sa commission, nag-MR pa si kalaban mo, i-resolve yung MR, na-deny yung MR, that means nanalo ka ulit. So, after na ma-resolve yan, maglalabas ngayon yan ng entry of judgment, no? Stating na naging final executory na yung kaso. So, from the time na matanggap mo ang entry of judgment, dapat mag-file ka ng sinasabi natin dito sa channel natin na MFI WOE, yung Motion for Issuance of Writ of Execution. Pag-file yan, doon pa lang mapag-uusapan yung execution aspect yan. So, maaari patawag for pre-execution conference ang parties. Sabi mo nga, nasa CA na kayo. Ang CA, walang kinalaman dyan kasi sa ating labor code, ang decision ng NLRC na final executory na non-appealable yan. So, ang nasa CA, hindi appeal yan. That is a petition for certiorari. No, it's an initiatory action insofar as such petition is concerned. So, hindi siya continuation in the nature of an appellate proceeding. So, it's a mode of review na ang nag-file dyan na party in that case, yung employer nag-allege siya na nagkaroon ng grave abuse of discretion on the part of the commission, in rendering the decision.
amounting to lack or excessive jurisdiction. So yun ang mga ina-allege dyan. Pero walang kinalaman yan sa part ng final executory decision na ng iyong kaso. Maliban nila kung mag-issue ang Court of Appeals ng temporary restraining order or writ of preliminary injunction. In that particular case, kahit na ma-issue yan, 60 days lang naman yan. Tuloy-tuloy pa rin ang execution. No? So, in sum, na-cover ko naman na kay sa labor arbiter nang galing yan o kung sa commission man, most likely na nag-execute ka na dapat. Kung sa labor arbiter naman, 8 months ago ka pa dapat na reinstate. So, humingi ka na ng reinstatement salary. Kung sa labor arbiter ang decision na pinapa-reinstate ka. Kung sa commission naman ang decision na pinapa-reinstate ka, dapat meron ng entry of judgment at nakapag-file ka na ng motion for issuance or writ of execution. The fact na nasa Court of Appeals na ang kaso ninyo, that means tapos na kayo sa NLRC. So, dapat na-reinstate ka na. With that, kung hindi ka nakapag-file ng motion for execution, kasalanan mo na yan na hindi ka pa na-reinstate agad. Kung sa NLRC Commission ang decision na pinapa-reinstate ka. Pero kung in-affirm lang naman ni NLRC Commission ang reinstatement decision or order ni labor arbiter, then dapat 8 months ago ka pa na-reinstate. Kung hindi naman, kung sa commission naman yan, dapat nagkaroon ka na ng MFIWOA. So guys, lalo din sa ating subscriber na nagtanong, I hope you learned something from our discussion and nagustuhan niyo to. And if you find this helpful, please share this with your friends, your colleagues, your relatives, or any person you think may benefit from this information. And again, thank you for watching, and I hope to see you in my next videos. God bless.